sa Dipolog. Live kita nga madungog sa RMNDXDR o IFM o ingon man sa atong live streaming www.rmndipolog.weebly.com. Anaaman kita sa social media. Ang ato ang mga followers, ang ato mga supporters sa Kapihan sa Dipolog, pwede nga mo view kanato, mulantaw sa tanan natong editions sa Kapihan sa Dipolog since we started 2 years ago nga nanata sa social media, pwede mo mulantaw sa YouTube sa atong tanan natong edition sa atong Kapihan sa Dipolog. It's all there, documented sa atong YouTube. So sa naandan, it's a wet Sunday morning here in Dipolog City. Kini si Edith Pahintitumong, ang inyong regular anchor and host sa Kapihan sa Dipolog. Mingon kaninyo, mayong buntag, happy Sunday. O ingon man sa tanan nga nag-view na to karon, naglantaw na to karon sa ato ang live streaming tibuok kalibutan. Good morning, good afternoon, good evening kaninyong tanan. Kay daghan kayong gaatang sa atong Kapihan sa Dipolog, kay gusto sila nga ma-updated sa mga panghitabo dinhi sa duha ka dakbayan sa Dipolog ug dapitan ug ingon man sa tibuok lalawigan sa Zamboanga del Norte. Because this is the only forum nga updated ang tanan dayon dinhi sa atong Kapihan sa Dipolog, because it's the only public affairs program here in the province of Zamboanga del Norte. So tanan very welcome, og ang tanan nga mga hitabo, mga balita, mga issues and concerns atong diring gidil, ato diring gi-discuss diri sa atong Kapihan sa Dipolog. Kauban nato as usual ang ato ang mga pogi nga mga crew and technicians ato ang Kapihan sa Dipolog nga may naghatod ka nato sa kanunay live sa kahanginan o ingon man sa ato ang live streaming kay makita man kita all over the world. Salamat nga to kang Mr. Silbert Donduyano, Reverend, matod pa ni Dadari matod pa nakaroon si Mr. Vicente Changson sa New Jersey, USA, sa kanunay nga nagsunod sa atong Kapihan sa Dipolog through live streaming, makita ta sa YouTube. Ingon siya, regards kuno kang Reverend Silbert Donduyano, na Reverend na promote da kakaron, no? Dayon, salamat nga to kang Tax Ilumba sa kanunay gidala nato sa kahanginan sa ato ang DXDR IFM o dito si Danny Luod. Salamat usab sa istasyon, no? Pinaagi sa atong station manager si Mr. Richard Villaronte. Atong mga kauban dinhi, atong ipaabot ang ato ang mga panelists. I hope they are coming. First and foremost, I would like to call on, o naminaw karon sila nag-monitor, si Edgar Soronda. Edgar, hinahinay nag-agino dirir, humanadagway kag pamalansa, dali na. Dayon, holiday jud ugma, mao. Dayon, si board member Emilio Boyle, sigurado ko ato nga di man to makatenis kay gaulan man, so I hope he's coming na. Dayon, si former congressman Attorney Rosilier Matoy Barinaga, coming na siguro po to on the family way, matod pa niya ug Marisya. And then, si Julius Salaveria. Jules, come over here na, kaya mag-start na ta sa tuang Kapihan sa Dipolog. And last but not the least, ang tagiya sa Philippine Information Agency, ang manager nga utangan og hamburger nato sa Kapihan sa Dipolog, si Mr. Alfonso Roda. Siguro ang ginod na to diri hinahinay, wa pa tumawa o wala ang yabi siya ang motor. Sigurado kong naana to siya padulong dire, mag-raincoat na to siya. Inaana ka punctual, inaana ka alert, inaana ka update ang ato ang manager sa PIA, si Pons Roda. In the meantime, ania kauban nato ang atong mga panelists dire, ako ning patingogon karong taud-taud, atong gipaabot ang mga kapitan, barangay kapitan sa mga nanagunang barangay dinhi sa atong dakbayan sa Dipolog nga atog yung gituyo og imbitar dinhi sa atong Kapihan sa Dipolog para mahimamat usab sa atong mga tigpaminaw, mahimamat sa ato ang viewers sa atong Kapihan sa Dipolog kung unsa ni sila ka maayong laki sa pangangabhanan diha sa barangay o maila-ila nato kung unsa po ilang mga programa alang sa mga katawhan sa ilaang pagsilbi isip kapitan sa mga barangay nga ilang gialagaran. Doon ay mga newly elected barangay officers, doon na po'y re-elected barangay officials, no? So atong laton nga
mo abot sila diri makauban nato, doon na po tayo naabot diri nga bisita, we will acknowledge them later on. In the meantime, akong ihatag ang ato ang panelist diri o business manager sa Kapihan sa Dipolog, si Paul James Hocolan. Paul, good morning and welcome back to Kapihan sa Dipolog. Okay, Det, salamat o gamay buntan sa panato mga suking Terminal, Luzon, Visayas ug Mindanao in months sa tibuok kalibutan nga nag-view sa tong programa ang Kapihan sa Dipolog since 1980 na nukad-live diri gyud sa Sunburst Fried Chicken diri sa Hotel Camila 1. Ang atong mga duol nato ang pagkasulugan sa Pasko alang sa inyong pagbisita diri sa Zamboanga del Norte may duawa ang Hotel Camila 1 sa una kitultulong kina sa General Luna at banggit sa tong provincial capital. So naay mga kaniang air condition room sa taas din sa ground floor, pwede ka mo take sa imong breakfast, lunch, dinner ka sa mga snacks kay nadri ang Sunburst Fried Chicken ground floor sa Hotel Camila 1. So katong mabisita sa Pilipinas then mulahos diri sa Dipolog ari sa Hotel Camila 1 sa General Luna Street ning Dakbayan sa Dipolog. Ang masab sa itong mga suking Tuminaw sa RMN DXDR, sa RMN IFM, ingon man sa www.rmndipolog.weebly.com. Good morning o happy Halloween. Kaya katong uban wala pa man wala nila gi-celebrate ng ilang Halloween sa 1 og 2 gumikan kay na porso nila nga samok kay gubot kay labing init pa kayo dayon huot ang kani ang sa tong mga samaang gani akong gibutang ag sa 1 sa gabi pagbalik ko maghapon wala na. Diha basta diha no. Wala ko magmahal at least nakakita na siya sa akong gibutang ito siyang haya pero asulo lang kay nawala gyud bisan tuod og gikatap ang ato ang mga barangay utilized ang mga barangay tanods ug mga volunteers nga magsuroy-suroy alang ato ang maunang gisiradaan na no tama na 12 o'clock ba to 1 o'clock 1 o'clock dayon Catholic Cemetery. Pero bisan pa man kun gi-disperse ang mga law enforcers uban pa nang gi-utilize ng mga barangay officials, mga barangay officers, mga volunteers nakalusot paghapon. Okay, salamat nga na sa itong mga sponsors nga kanunay naghahatag sila ang panabang aron mahimong madala nato sa kahanginan o magpadayon ang programa Kapihan sa Dipolog, the only one. Okay, since 1980 nga nag-celebrate sila ng anniversary last Sunday, then si Engelbert nag-concert. Kita kasaya ang dance move. Nasa dance move dito. Nakita yung Harlem Shake. Harlem Shake siya dito sa... Wala siya kita. Dito gipost naman ako sa Facebook, yung Harlem Shake. Na siya bago niyang dance moves. Mga groovy action, mga 1980s. Kasama siya karon. Baylan man sa purma, katong mga purma 80s kumangitong purma. Kaya og 90s, dana naman ang kamot, pataas naman. Kato iya kay napaman level sa hawa. Sipol pa dayon. Magkara, ag-hostage. Alright, salamat nga tara sa kang Honorable Janus Yu, ato ang barangay kapitan sa Dakbayan sa may putak. Okay, ang tag-iya sa Janus Marketing. Yung masab ang kasamtang president sa ato ang ABC President, si Honorable Janus Yu, ang nag-iya sa Janus Marketing. Problema sa inyong mga sakinan, ilabi na sa mga piyesa ni ini sa bisan unsa nga brand. Mo iduawa ang Janus Marketing sa Quezon Avenue, punting sa may top pension, na dia ang Janus Marketing. Pangitaalang si Mr. Janus Yu o pwede tawagan sa telepon number 212-1148. Nato na kang Provincial Governor sa Zamboanga del Norte, Honorable Roberto Uy, salamat kayo sir. Iman kang Provincial Vice Governor, Honorable Senan Angeles, kang City Mayor sa Dakbayan sa Dipolog, Honorable Evelyn Uy, daghang kayong salamat. Iman ang Kapihan sa Dipolog, mapasalamaton sa mga sponsors, kang City Vice Mayor Horacio Velasco sa sangguniang panglungsod sa Dipolog, kang board member Honorable Julius Napigkit sa Luwigan Zamboanga del Norte 2nd District, kang City Councilor Kenny Valong sa Guriang Panglusod sa Dakbayan sa Dipolog, kang City Councilor Junald Jojo Napigkit, ang atong City Councilor sa Guriang Panglusod sa Dipolog, salamat kayo sir. Kang Atty. Jasmine Pinsoy, City Councilor sa Guriang Panglusod sa Dipolog, ing masab salamat nga na sa itong mga uban pang mga sponsors, ang Gloria de Dapitan with Fantasyland, the only Disneyland theme park di sa Visayas ug Mindanao. Inguman ang Dapitan Aquamarine Park ko na ilan nga dampa di pa nagyahan kini former Congressman Romeo Nunong Halosos. Salamat usab nga kang Atty. Rosalier Barinaga, former Congressman 2nd District sa Lawigan sa Zamboanga del Norte ug karon ang Dean sa College of Law sa Rizal Memorial State University Dipolog Campus. Metro Shoppers alang sa problema sa inyong mga
gadget sa bagong uso karong mga panahon na panimalay pang opisina o pwede pang negosyo personal ato ang Metro Shoppers de sa Rizal Avenue Didikbayan City Polog na nila katong mga bagong urog sa mga gadgets sa cellphone, laptop, tablet ug pang mga kahimanan na sa tuong mga bagong pagsunod pareha ni kang Edgar nagipagawas notebook kang A5 members si Honorable James Bordoges atong City Councilor sa Dakbayan sa Dipolog. Salamat kayo sir. Kang Honorable Aurelio Buili nga nahimo itong hostage last Sunday o board members 2nd District Lawigan Zamboanga del Norte panelist o convertible usab na nga guest sa itong programa Kapihan sa Dipolog. Una si 2nd District board member Honorable Ronilio Buili. Iyong sab ang laing convertible nga to ang versatile nga panelist and mahimo sad nga guest si Honorable Ruben Ligorio nga versatile po na siya. Mugi kag 60s, 70s, 80s, and 90s. Pwede po na makig-kumbate 2020. Wa pa ko kita siyang Harlem Shake. Tagpila ka ng serve. Wala si Honorable Ruben Ligorio nga to ang convertible o versatile nga membros ang gudi ang panglungsod sa Dakbayan sa Dipolog. Bago to sa kung sila versatile. Ing masab kang Honorable Peter Ko sa members ng Gudang Panglungsod sa Dipolog. Ing man ato ang legal consultant sa itong programa Kapihan sa Dipolog si Attorney Kenneth P. Rizal, ang presidente sa Integrated Bar of the Philippines sa Buanga del Norte Chapter. Usda ang naghatag o kinabuhi sa programa Kapihan sa Dipolog. Gar? Okay, salamat Paul o ato sang pasalamat tawag of course ang ato nga official venue sa Kapihan sa Dipolog ang Sunburst Fried Chicken nga nimutang sa ground floor sa Hotel Camila 1 Dalan General Luna ni atong Dakbayan sa Dipolog matag alas 9 nga alas 11 inyong babati live gikan diri sa Sunburst Fried Chicken ang Kapihan sa Dipolog og mabati usab og makita sa atong www.rmndipolog.webly.com sa atong live streaming. Hello world, good morning, welcome to Kapihan sa Dipolog. Ato usab kanato sa may kabubuton ni Edie ang eksperto sa flower arrangement. Si Edie diya sa flower shop na matawag sa cell number 0906-876-0525. Si Edie, pangitaan lang si Edie. Insab ang Junji Enterprise sa Highway Minaog, Dipolog City. Supply kini og install sa all glass and aluminum window grills masab exclusive dealer installer kini sa Vinet UPBC og install kini sa roll up ug uban pa ang Junji Enterprises diya sa Highway Minaog Dipolog City pinay ginimala ni June Dulur ang general manager. Ato sa kanato sa may kumbuton sa CL Inn ug CL Fast Food. Ang kanit Chinlam restaurant sa Dalang Rizal Avenue nitong Dakbayan sa Dipolog nga nabantog na kay sami ang mga pagkaon. CL Inn ug CL Fast Food. Ang Pipix Lodge sa Pipix Pension House sa budgetary nga mga travelers adtuan ninyo ang Pipix Lodge ug Pipix Pension House sa Dalang Katipunan nitong Dakbayan sa Dipolog. Ang Twins Fitness Center na nimutang Quezon Avenue, Dipolog City. Nag-offer kini sa sports bodybuilding, Taibo, Taekwondo ug yung masaba ang Aikido. Yung masaba nagpaliusap ka na to dito sa Paraguban sa Turmanon ang Kapihan sa Dipolog ang Jan and Gio Enterprises Sales and Services nga nahimutang di Dalan Bonifacio ni atong Dakbayan sa Dipolog. Di nag-offer kini sa mga Rico refurbished photocopying machine free lifetime service. Diya sa Bonifacio Street Jan and Gio Enterprises Sales and Services. O patawag kini sa cell number 0948-701-6804 0916-543-3307 o yung masabatod ka na to sa may kabubuton sa LC TIC and General Merchandise. Ang LC TIC des Bagsakan ni Edad ang lisensyado kini sa NTC alang sa pag-instalar o paggama og mga radio, instalar og mga transmitter, repeaters ug uban pa mga radio na maligyasaw sa mga license NTC nga mga radio transceivers o imo sa wholesaler and retailer sa balot o imo sa na kanila ang Chances Catering sa bisan unsa nga okasyon. Mao kana LC Electronic Marketing sa Bagsakan ni Edad ni atong Dakbayan sa Dipolog. Og imsab ang Junvic Tire Care Center alang sa inyong mga ligid sa mga sakyanan at tuwa diya sa Dalan Quezon ni atong Dakbayan sa Dipolog, mga motor og mga four wheels Junvic Tire Care Center. Mao kana ang paliyo sa atong Turmanon Kapihan sa Dipolog.
Thank you so much, Edgar, sa ato mga sponsors nga nagpaliyo kanunay sa atong kapihan sa Dipolog. Speaking of Halloween day tuod, Paul, before na ko i-acknowledge nindo kay katabi pa man. Ako di ang i-greet kay naminaw man ato nas kanunay. Atong amigo nga atong kauban sa press club nga past president nga silingan dito og samang sa akong parents dito sa North Zamboanga Gardens. Silingan sila dito amo ang mga kuan dito mga akong parents silingan dito nilang mama ni Attorney Chris Palpagan. Good morning ato kang Attorney Chris Palpagan. O dito sa unahan po si kang Walter Balisado atong friendship no. At sa unahan pa gyud agbana ni Auntie Sally. So kita-kita mi dito ba ana. So ako i-greet silang Attorney Chris Palpagan o si Auntie Sally Ilya no. So thank you so much nga kanunay pud sila nga nagkuan sa ato ang minaw nang monitor sa atong kapihan sa Dipolog Bibo kuno ta kanunay. Ug ingon man si Mr. Anastasio Honio. Papa Junjun. O Papa Junjun. O si Good Boy morning Zamora. kay ingadto kang atong kauban sab si Noel Nazareno. Yeah, si Nolnol. Kapit na mga taga Baguio, mabalik na po ko siya Baguio. Tomorrow siguro nakita mi gahapon si Nolnol. Regards sa lang kuno sa iyang mga kaberk sa press club. Okay, thank you so much, Paul. And then, ato i-acknowledge din ang ato ang panelists turn convertible instant guest. Nitudlo ni isa, una ko no to i-acknowledge sa iyang tapad. So, ato i-acknowledge una diri ang ato ang according to age, matod niya ha, dili na nako. Si board member Ronilio Boyli. Good morning and makita biya kaniya sa kuan niya mababay lang ka. Dara ay microphone, i-acknowledge. Sige na. Salamat din. Happy Halloween. Oh. Dayon, murag, ubay-ubay pag yung mga kandila na bilhin dos may pagyo kay. Kining Halloween good. Dit mo na panahon nga mag semi-reunion sa pamilya. Kita correct. Gahapon kita na itong mga kaubanan, gikas lang yung lugar. Kay managkot. Gahapon mag-abot. Mauna usa kining Halloween yun, mauna usa sa kultura nga maka-strengthen sa atong family values o sa togetherness. No, gawa sa Pasko. Kay kasagaran po, labi na sa mga barkada po nato pre, no? Magtapok lang mo tang mga barkada og na ihayang na, nanay mga matay sa bako. Muna nga, una uso na po ng mga reunions, mga high school, sa mga college days. Kay day kasang nagtapok mo ni Vice Governor Sinin. Ikaw, matay, imo nagwin ng kada tuig ni Nin mamay tawag na mo, kay di pa man may mga politiko kaniya to. Kaya sa magtapok naman may og na classmate mo nga nanay ihaya. So mas maipong mag-reunion mo nang sa Halloween, mura po na panahon nga maka-mingle ta sa atong mga kaubanan, mga uyuan, mga iyaan, ug atong mga apo, mga pagumangkot, etc. etc. Thank you so much, Board Member Boyli. Speaking of reunion, kuno sila mag-reunion kanunay sa Halloween. Hinapunta nga mag-Halloween costume mo sa sunod. Aron bibo kayo ba? Na witch, na ay vampire, Yung mga naong nga naman, murag di na may mag-costume siguro. Taura na may sungay sa ulo, murag nag-demonyo og naong. Okay, nalingaw mo ko sa kong mga pagumangkong ng mga chikitings good nga nakadaog sa costume party si Ila Marie, si Eloisa ay si Langling o si Angela nakadaog sa costume party dito nga sponsored sa kanang fast food chain diri sa Dipolog di nato hingalan kay commercial unya makabayad sila nato. So dito sa North Zamboanga Gardens tabibo kayo. So good morning si Angela o si Langling nakadaog sa costume party. And I would like to acknowledge the presence of our another convertible guests and panelist of Kapihan sa Dipolog sa Kanunay. Muna siya nag-invite karon sa atong mga guest of honor. Dili guest of horror ha, guest of honor karong butaga. So si Kunsihal Ruben Ligorio, good morning sir. Good morning, Budalet. Libak pa kaso. Salamat sa atong board member, no? Nga, yung sila pa sa patay. Naina ka na siya. Kung ka na siya mga kalihukan. May muntag sa itong mga opisyalis usab sa Tibuok Lalawigan, si Governor Oy, Vice Governor Angeles, Mayor Oy, Vice Mayor Velasco, mga konsyales, talang mga mayor dito sa lungsod sa sakop sa Zamboanga del Norte, talang mga opisyalis, mga suking tigpaminaw, may buntag, hinawat pa unta nga naulian mo sa inyong mga impatso
sa mga pagkaon og biko, og bingka, og uban pa. Oh, gabi ay si Julius Galinira, he big off nga Kapitan sa Sikaya. Murag wa mahilisi si Konsiya Galinira. Kapitan? Kapitan sa hospital gapon gitikigan siya. Tingari wala mahilisi sa ikaon nga bingka og binubol og bibingka og biko. Pagkakamali niya makaipatsa ko na kita na ng too much oil. So, may multag sa ato mga kapitan usab no nga kung giimbitan sila Jingjing, si Ilse Bule, si Kapitan Lilon, si Kapitan Baez, ban pa nga atong ipang si Janos. Dali na mo kay hindi na magsugod na mo lang sugdan og pangutana ang atong re-elect nga bagong re-elect elected gid siya. Nga barangay chairman Yes, de Kayas, ipaila ato na ipaila karon. Hinapunta nga magsubay ka mo sa duha ka takna atong tulamanol ang kapiyan sa Dipolog. May butag. Back to you. Thank you so much, Konsehal Ruben Ligorio. I hope katong ipanawagan karon ni Konsehal Ruben Ligorio nga mga kapitanis nga atong gi-invite sa kapiyan sa Dipolog. Mupadulong na sila diri no, barangay kapitan sa turno si Kapitan Maynard Baez, si kapitan sa Gulayon, si LC Cuenca, Jingjing Cuenca, LC Hiboni sa Barangay Lugdungan, si Elsa de los Reyes sa Barangay Bara. Si Elsa o si Malon, Alitran, big up sila kayo. Nasa sila kalihukan karon sa Bara. Si Drilon. Oh, big up sila kayo, nasa sila kalihukan karon sa Bara. Muna mong talagang inauguration nila. Okay, thank you so much. Dayon, ayan nato i-acknowledge diri ang atong bisita diri na nahabot na nato karong buntaga while waiting for the others to arrive. Si Punsing Roda, naminaw siya o nag-text siya nako atong panelist nga manager sa PIA. Sorry, di ko ka-join ron. Wa pa ko hilisi sa lechon. Inana ka sensitive iyang tiyan nga last week pa man to atong anniversary sa kapihan sa Dipolog. Siya ro naman unsa day na siya? Unsa ditong lechon nga inyong gikaon, atong gikaon ngano wa man ni siya hilisi siya raman. Unsa da ito? Ha? Unsa tong litson niya ikaw, elepante o sa dinosaur? Duda man ko ani ni Punsing ba. So, pero ingon siya, magpagikan daw siya sa iyang mga anak nga mupadalong sa Iligan. So, mo na di siya ka-join nato. So, di man siya ka-join atong libakon later. Okay, good morning diha no, Punsing Roda. Paminaw lang unya dapit. Og ingon man si Julius Salaveria, I hope he's coming also, and former Congressman Attorney Roselier Matoy Balinaga. And I would like to take this opportunity to let Konsehal Ruben Ligorio introduce our guest here this morning kay siya mas nakaila sa ato ang bisita karong buntaga. Konsehal, please do the honors. Paminaw karong buntaga, dako na kung lumog nga atong pinakal yung atong usas sa atong mga dinapit. Hindi na itong tulumanon sa kapiyan sa Dipolog. Ang karaan ng barangay chairman pero na oktabag sa katuig, balik mo siya ron, hindi mo na siya po karoon ng barangay chairman siya sa Dakayas, no? Kini siya, ako na siya kauban sa Dipolog Jesus, palanggat rin Boyle, sa una, palangon sa umong Dipolog Jesus. Sa una, hangtod karon. Wala man, mga senior naman ko. Di naman target, taman sa, pero siya, champion mo sa ulit, sa umong Jesus, Dipolog Jesus. Gani niya man si Boyle, itong member Boyle nga multi-award na siya sa national o international nga ang Dipolog Jesus. Di ay? Oo. Huwag dito sa atong fans all over the world. Sa Hong Kong, sa Canada, sa Chicago, sa Saudi Arabia, ug uban pa sa Israel. May buntag, may ultimong hapon. Alias si Boyle ang atong multi-award GC, no? Kaubang po sa atong sakop ako. Apil ako. O si kini ato ipila karon nga barangay chairman nga bag-o na elect, no, karong election ha. Wala ang dili atong ambungan, no, magpapatay gayon, no, religyoso, good father of the family. Wala ang dili si barangay chairman Tito Maligro. That daghang salamat, Konsehal, o sa atong board member sab dire nga akong kauban sa Jesus kaniadto ang tod karon, no, ug sa tanang cross sa kapihan, may buntag kanatong tanan. Ako karon nahimong
elect nga barangay chairman, aw sa di para no, daghang salamat tuod no sa gihatag na kong higayon dire karon. O pasalamat po ko sa Ginoo nga maayo ang atong panahon kagapon sa nagsaulog tag atong kalagalag. Ug karon nga ni medyo nabalakan na pud ko kay murag bagyo ni niya ang Dikayas medyo ug naibaha mapiktahan gyud pareho sa Torno. No? So ang among pambot nga gihimo para niya ng kalamidad, so italaod para bagyod ang makina. So manghinaot ko sa tanang taga Barangay Dikayas no nga magminampingon ta ay labi na karon nga medyo maot ang panahon. Kartong daplin sa suba. Usap pod no, pasalamat ko sa akong mga pamilya ug ilabi na gyud sa akong anak nga si Tonton nga mipasarog si PE. Wow. No? Congratulations. So salamat po no. For a celebration. Og sa tanang taga Dikayas no, daghang salamat sa inyong pagsuporta nga mabalik ko. 1989 pagid ko nga barangay official ako siguro may kinadugayan. No, 1999 kay karon usab ako ka membro sa council. So mo-op ko karong November 30. So pag-op na ko barangay chairman na pod. So murag wala ko pahuway sa katuig ra gyud ang akong pahuway. So nagpasalamat ko dako no nga sa inyong pagsuporta o katong mga project nga akong gisaad ninyo o atong wala na ako mahuman no siguro human na to karon katong gisaad nako no nga maghimo ta ipadayon nako ang concrete gikan sa relocation padong sa Upper Dikayas kay kana na malay wala makonkreta sa panabang po siguro sa atong konsyal Ruben Ligorio nga amigo nako no kay naman sa city. So ngayon po kunya panabang ilapi na po si atong board no nga niya ang mga Jesus guni no ngayon jud ko nila no siya ro dili gud sila mo suporta bisag gamay na lang no. Dili jud ako. So nangayo naman ko ni congressman pero kinahanglan gyud ato paluap nga mahuman ang akong proyekto Res Dikayas kay gamay na lang gyud akong humanonon. Ug ang patubig po dito sa 3,000 steps nga karon ang tubig nga tangke gikan sa ubos na apapansibin. So gikinahanglan po nako nga kung mangayo po kog suporta ni gobernador kay ni saad naman to siya nga maabot unta na sa 14 station ang usa ka tangke para matagaan pod ang atong mga nasa linabo nga mga katawhan nga nagilay din taon sa tubig kay na ini ka maladlaw. O dayon ang Women's Center pod sa relocation nga amo nang gisugdan maybe karong sunod semana amo na po nang ipadayon bisan wala pa may kalingkod kay isip usa ka konsyal nasugdan naman amo na. So ako po tong gihangyo no katong mga konsyal nako nga daan nga mutabang sila para mahuman po tong among gisugdana. Pero akong pagtuo willing po sila mutabang bisan kining bag-ora nga mga konsyal ay mura og tanan man nila usara may napildi na mo og ang puli pod kauban ra gihapon. So ako silang gihangyo nga mutabang sa akong ipadayon namo ang among Women's Center sa relocation para matagaan pod og mga trabaho ang atong mga kababayenan kay ang atong mahal nga congressman nihatag og upat ka sewing machine singer para niya ng lugara. So kinahanglan na mapadayon na para sa livelihood diya sa relocation. O daghan pa siguro ang mga uban pang mga proyekto nga akong ipadasog niya na so kana lang siguro mayong buntag kanatong tanan. Kaya yung na siya katabang pulya sa gawas sa upat ka sewing machine. Kinsa man na siya? Kinsa man na siya? Tama. Dalang binuang tinuod mo bud kamo na bahala sa tanod og siwi masin uwin. Ni gani padung natas pangutana po siya. Let's go ahead. Go ahead. Before ko mangutana ni
brother Brad Tito, kining daghan man mga misconceptions kining boundary sa Dikayas. Kay gato daghan nga gato nga niglapas na sa Quezon Bridge. Minahog na. Di ba mo may ilang kasagaran gyud. Kanang ubos sa tulay. Una sa tulay kay UST, unahan sa tulay. Gato sila nga minahog na. Actually kana part of Dikayas pa na siya. Oo. Ha? Minahog din na Dikayas, na pulsos Dikayas nga nas kalsada. Si Mas Mayo, si TikTok yung kapitang TikTok yung katubagan Atong tubagon si Daghan kayo naglibog asa ang Dikayas, asa ang minahog, anong lugar. Honorable, daghang salamat, no? Kining Dikayas gyud actually kanang inigtabok nimo sa Quezon Bridge, actually minahog gina siya. Hangtod ang kining mga inyong ubos nga higala, minahog gyapon ang titulo. Titulo. Pero ang mga tao diha, mga butante dito gid sa lugar Dikayas. Tuwa sa Dikayas. So taman dito sa anang water district na creek diha taman. Ang minahog. Dayon kana pong creek sa daang lawas dinha sa ako libot kanang creek mao nay minahog gihapon. So ako sa minahog gyud. So magkinahanglan ko yung tabang kung mahimo pod no nga malain na unta ng mga katawhan diha nga gusto na po nilang moto sa Dikayas kanang partiha murag na conflict ba. So ang ila ang among kuan doon, ang among bayranan sa buhis, ang among yuta dito gindi sa minahog, no? Pero ang kanang mga tindahan, mga unsa diha sila sa Dikayas. Okay, Kap, from your statement karon, ingon ka nga ang mga propiedad diha gabayad og taxes sa Barangay Binawog, and yet you are the barangay captain of Dikayas. So that is one revenue unta sa barangay, di ba? Yes, So yes. how will you solve that problem considering nga ikaw na ang kapitan karon para dako-dako po ng income revenue sa inyo ang barangay kay ikaw mismo personally you're not registered, you are registered in Dikayas pero nagpuyo ka diha partly sa Minawog. Is that so? Yes, yes. Okay, so palihog na enlighten us, Kap. So kanang ako na mapukoy lugar nga napukoy residensya sa part gid sa Dikayas anang lalawan dool sa barangay hall. Niyan apoy part nako nga sa Minahog ang akong original. Mo ni nga nag-census mi diha mga tao gipapirma namo ug dugay na sa paglingkod pagyud ako 1989 nagsugod gid mi og kanang konsensya sa mga tao nga asa ilang gusto. So gusto man gid nila sa Dikayas, pero ang atong kagamanan diri sa syudad kay sila ra man gid ay makasolve ana nga naghangyo mi ug karon na siguro ang panahon na nga matabangan mi nga mabalhin na gyud ang kanang parte sa Minahog diri sa Dikayas, no? Kay kinahanglan ginamo na kay mga revenue sa ginaingon ni ma'am nga amo na gid unta na. Correct. No? Amo na gid unta. Madako pa unta ang amo revenue. So I hope nga matabangan ni sa city kaya sa una ang Santa Isabel ulahi pa namo na nga nangayo og pagtugot nga mabahin ang lugar sa Minahog nga nasa Minahog mabalhin sa Dikayas. Pero kaniadto ang mayor si Barinaga iyang nahimo ang Santa Isabel og Santa Pilomena na bahin. So karon siguro mahimo na kana nga mabahay na sa amo kay kana gid among gipangubat. Tana ko nimo Kap. Skin sa may mother Kap mother barangay sa Dikayas ang Lugdungan ba o ang Minahog? So actually kana karon sa una si Kayab gina sa nakita nako si Kayab whole Para ko ni Santa Isabel ang mother ana is Istaka. Istaka. Amo ba? Ang Santa Pilomena, ang Madura is Galas. Kadumdum mo sa una, wa pa ka matao, dit. Kanang Santa Pilomena, Galas, diot na. Napoy Galas dako. Murag mo na yun na, kung wako mo sayog, no? Munang, kini pong Santa Isabel, part of Istaka. Dahil yun, ang Dikayas is part of Sikayab. si Kayab nakita nako na sa titulo. So, ang kuan ani Kap, ang boundary sa Turno, kanang tabok sa tulay, kanang bagong tulay. Nasuba, no? Muna'y boundary. So, asa po na boundary dipit sa Lugdungan? Kanang naay parte diya sa Linabo kanang Linabo gikan diri sa Dikayas
dito sa tower sa Sibin Station ra ang parte ana Muna sa yung Sibin diyan, oh, kag- sa ubos na. Oh, sa kang LC Boni. Ang ibabaw ano Okay. Kay karon ang Dikayas, sa nakita na gudet, murag attractive kay sa mga foreigners. Sa una, kabatuan man ang ibabaw. Kadumdum ko. Yan nakapalit maguglote da, ibabaw gamay sa simbahan. Ako ta nang i-dispatchar kay puro kabatuan. Nakaroon kay mga foreigner, giganahan man na yan ang kabatuan nga gwapo na yung mga nagkong balay na diha nga overlooking Dipolog mo ni ganahan sa mga foreigner ila gani daw doon naman tayo establishment po diha nga di na kumungalan nga gihimo po nilang murag activity center kana bang po ako na lang kanang Mount Sinai mo na murag medyo sikat-sikat po nga lugar diha karon nag hinahinay kakusog kadako ang Dikayas. board ang Mount Sinai parte na sa Minaog. Parte sa Minaog ang Mount Sinai. Piyat pag ginagyapo na ro. Ay, Saka nang maadol na sa boundary. Okay. Thank you so much, Kap. We will get the reaction of Consihal Ruben Ligorio regarding this boundary issue diya, ano, sa Minaog and Dikayas ninyo. So, niaman diri, incumbent man ni siya nga Consihal sa Dakbayan sa Dipolog. Unsa po yung reaction ni ini? Consihal Ruben Ligorio. Dahil ka ng boundary, established boundaries naman nila, wala man na yung conflict. We only come in kung anay conflict mo claim nga unay lahang boundary. As of now, di ito makapatama kayo. Ako isulti ara nga bayan ni boundary kay wala pa bikil. In other words, that is an established boundary nga hantod karon wa ilang gi-recognize. So kung may action ang panitan ang Dikayas, mo petition sila nga muna bukat to, I think ilang man ang ikuan sa mayon dan ikuan sa among konsiho, di para mo to yun. Para ron, we do not initiate any move kay wa ko ni kalibutan unsa ni tinuod ni Estado. Ang sa masal pa ko may bikil. Wa man nag conflict of boundaries. Unlike sa lapitan nga dili klaro dito nga for example lang ang Barcelona ang ilayan na nag-conflict sa ilang boundaries. Daras conflict abot gani. So, as of this time, ang Minaog at Dikayas, wala po may sila conflict of boundaries. So, it's up for the inhabitants sa Dikayas nga gusto i-redefine nila ilang barangay. Tingali, diyan na tayo mausab ang dagan sa boundaries o ang luha ka barangay may establish o magsagi klaro ang ilang boundary. Diyan pa tingali, pagpagkaroon, wala pa hindi pa may makahatag o unsa kay tambal na mo ikasulti ni boundary ko pa may sama po na nagtabo sa among lugar ya at bang sa DBP. Doon ang po medyo problema da kay usahay mo angkon man ang turno. Kanang lugar gyud ako mismo. Usahay po angkon sa Istaka ingon na nga ang boundary ko kanang Istaka Street. Ningon po ang turno dili kanang highway mo boundary. Mo tong gaplano kay may magbuhat ng purok niya, purok kalibugan kay hindi ko mig sa turno man sa Istaka. Kay sa una, doon naman tayo murag resolution na kani akong asawa si kanhi Consihal de Cirili dito man nabutante sa turno diyan sa trade kami progress Istaka mismo kami yung mga sa pamilya na bahay niya at sa may butar mo nagkaroon murag resolve naman siguro I don't know murag na-resolve na nga kining among area da part gyud sa Istaka ang national highway mo ay boundary mo punay tanaw na ito mo pinakadali tanawon that happens also in Antonio o ang Gulayon pre nasab ka man bikil abot og unsa natawo na ron kay ayaw baligol nga mo angkon nga sakop siya sa Antonio ang sa Gulayon so these are matters nga kung ang mga concerned barangay chairman hatag og kung sa ilang buhato petition ba to really fine sa boundary sa mga barangay I think the Sangguniang Pangusol will come in kay i-repair man sa amo so that is the time nga maato lang maresolbar. Doon mo ko yung amigo sa una nga inikpistas minawag ko doon taga Dikayas ko pagkabupos pistas Dikayas taga minawag mo siya wag yun di isa di takapamista di takabalos. So atong pangayon o pamahayag si Kapitan Maligro with regards to this. Unsay plano nimo sa umaabot kay ilabi na usadyod kayo kaning revenue, no? So importante kay na to survive ang barangay. So Kapitan,
So daghang salamat ma'am. Pulpos siguro may karong kuana, karong term na nako nga amo ginaglihokon kay kaniadto 1989 pa na gilihok na sa among former kapitan ug naay mga petisyon wala gyud mapostro. Wala gyud. So karon basin karon uban sa akong mga konsyal amo na gyud ng lihokon, no? Kay mag-abot man gyud niya na sa sanggunian both parties, barangay chairman sa Minaog, mga konsyales pa o mga barangay opisyalis po sa Dikayas. So karon amo gyud ang paningkamutan o manginawat mi nga matabangan mi sa atong syudad nga makuha ng lugar nga parte nila o ang parte po namo. No, kay karon ang Dikayas wala gyud walay dalan kay pagkatabok nimo sa diya sa Quezon Bridge Minaog naman na. So ang among dalan yung nga tinuod kira dari turno. So hinaot po ko sa mga ubang barangay kanang Minaog ihatag po nila, no? Ay ang mga tao diha kadaghanan o ang mga proyekto nga gihatag diha gikan man sa Dikayas, wala may proyekto nga gikan sa Minaog diha. So kami gyud ang mga tao yang mga sa barangay Dikayas. Okay, thank you so much, Kapitan. I would like to ask this question, Kapitan. Kay matud pa ni Konsehal Ruben Lingorio ganina, we'll go back to your previous ni mga posisyon nga kapitan ka, dahil nagkonsehal, and then balik na pud ka karon sa kapitan. Kanang unsa po'y nakaaghat nimo nga mubalik pagkakapitan diya sa Barangay Dikayas? Doon na ba kay mga proyekto nga gusto gyud nimong humanonon, gawas ana kay ang uban god kay matud pa nila power and influence kay di nato ikalimod kani barabang kapitan karon the most influential person sa ato ang lugar kay ngano ultimo daghang kaayo mga feedbacks nga akong istorya mga professionals mismo pangayuan sila og certificate gikan sa barangay kapitan ayha sila makasulod sa trabaho. So ningon sila what for din among qualifications nga if dili ba it's not what you know but it's whom you know. Mao ba na ang trend karon? So mo it's unfair also to the professional sector nga pangayuan sa politiko nga mao ni pangayo dito og kinahanglan na kay rekomendasyon sa kapitan. And then ayha ka i-hire not of their qualifications. So siguro maka-share po kani ni ang mga issues kapitan. Salamat ma'am. Kining kapitan gyud sa pagkatinuod medyo dako gyud ganing sana power, no, sa kani man ang omni siya grassroots sa political gyud, no, sa naadiha ang kapitan executive kuan po siya kanang mura po siya judiciary ay mo hukuma po siya nga gyud mura og kapoy gud ang kuan sa kapitan. Ako nga ni actually kay nagkonsehal naman ko 1989 pagkusugod dili na gud unta ko mo mulansar pagkakapitan. So wala mapulain nga available kaya nga akong mga kauban dili man sila o diha ganito yung endorse dili pud pwede. So on my part burden gani kayo sa man ako ka negosyante. Pero ang mga kadaghanan gamay na malanggot po ang project nga kung ipadayon karong pagsulod nako medyo gamay-gamay na lang gyud so mopahuway na unta ko pero mao lagi ito sa gingunan nako nga walay lain nga mo dala kaya ang ato ron di nato ikalimod nga majority magyud LP so diri gid mo yung nako kay ako may chairman diha ron sa LP. No, gikinahanglan gyud ang akong serbisyo diha o kadtong mga tao nga sige lang gihapon ako yubit, no, kadtong mga kuan so ang hinaot ko nga mag-usa na ta para sa kaayuhan sa Dikayas, no, tabang dili namo mahimo sa mga konsehal kami mga barangay official o wala po panabang diya sa Barangay Dikayas nga katawan.
Thank you so much, Kapitan Maligro. Hanging question is the influence of barangay captains, no, with regards to employment. Reaction gikan ni Konsehal Ruben Ligorio, and then mo follow si Board Member Ronilio Boyli. Before I answer that, dito, ako lang i-insult rin mo nga, mayroon ka influential o powerful position na sa barangay chairman. Yun mo nga, ang barangay chairman mang oy, sa Tagalog pa punong barangay, he is the head of the barangay. So, natural, siya may ulo sa barangay, nagulto na niya ang power. Why? He is more powerful than mayor. Kaya mayor, di man makahusay. Di man makahusay o mga bikil. Ang barangay chairman, makahusay man. Is the barangay chairman powerful than the councilor, city councilor, or the board member? Yes. The barangay chairman is more powerful. Gano'n man. Sa gingon na ka, makahusay sila, mula sila og semi-huis, no? Pero ang board member, kami ang konsihal, di gid mi makahusay. Wala lamon yan ang power, no? Gahom. Na ang gahom ya sa mga kapitan. So, being the barangay chairman, usap na lit, no? Siya mo lang panan sa talang mga tao liya, kasi siya may ulo. Alalag mo antos tiil. So, ulo gud siya. So, natanan niya ang talang problema. Mo pinag-iing ulit nga, gipunta na ko once, gipunta na ko. Kung pipiliyon kag barangay chairman o konsihal sa Lipolog o board member, asa man ka? Yung arilan lang ko sa konsihal naman. Sa barangay kapoy kayo. Natanan dit ang imong problema. Natanan nagihatal imong tanan. Ay mga namatay, mga naway lungol, ay mga sasakit, tanan. Problema mag-away, kapitan yung musay. Now, you will ask me, ano ang pangayuan man o certification ang tao nga mo-apply sa gobyerno? Actually dito, ang rationale behind that is, first, to know, asa ka kapita na naristro, lapuyo. Kaya naman ulit nga sahay na yung mga empleo nga kasidangan, mga empleo sa Lipolog. Kalabang ang tagaan ko mismo o tagaan prepares, no? Lilingon nga by politics, tagaan yung prepares mo Lipolog, di ba? Nga tagaan mo, kailangan po yung mga professionals na may more qualified sa Lipolog, sa mga barangay, nga namang imo magtagaan, ihatag man mo ang mga apply sa Sidangan o sa Zamboanga City ba, o sa Osamis, kailangan ka Lipolog. That is traditionally. No, nga mangayo pagkaron may ilan ka asa ka gapuyo o asa ka lapita nga nasakop pa ka sa Mulunte sa Dipolog ba mula stoyo liha mula gila biruan nga hinungdan dili kay ingon nga kay ikaw unsa liha kuan kas kapitan kuan kas mayor dili na mao that's determine your residence no asa ka dayon dit sa imong giingon nga influential unsa man agi ba sa influential dili man tingali kay ang kapitan ulit initially ang kapitan liligan na sila partisan no pero kung ingon ka karon they are non-partisan that is why sa during election di ka kakita nga mingon sila nga I am the official candidate of the LP I am the official candidate of the EPP or whatever they are non-partisan why because ang kapitan sa baryo siya may ulo sa baryo why gipihig walang pinipinigan no mo pala sa Tagalog walang kinikiligan. Pinipiligan. Sa pa, kung humana ka, gilig ka sa mga tao, kaya ikaw gipili. So, wala na gipili bilay, o sa liyan maayo, kung sa diha, taga-agali mo. Because you only, not because he did not vote for you during election. No, it's not. You only barangay chairman of that barangay who is bound to serve the people. Not because of race, not because of religion, not because of political affiliation. You are there to serve all the people within your barangay. That is the rationale. So, influential, well, okay lang. You ask me, ang imo inclination, ligin mo malikayan. Ang kapitan, ang barangay chairman, no, sa atong barangay, ligin mahimo nga, wala sila political inclination. No? Nagagin sila, lalang. Uban po nga, alam mo yung gagali ka mo incline, wala maglusay na salit. Ang kuwalit ka ng barang seaweed, sibilaw, kanang nagsamo liya sa dagat sa hunasan. Kung nasa ang sulog, wala po sila mapaling. That is because
O ako'y kabalay chairman, mapalin ko sa pikas kay, ano sa mga kapuldo sa kapitan, sa mayor o sa gobernador? Alaala yan ti og, musupa ka nga, asaga po ka pikas nga, yang, hindi mo, mawag mo ka sa mayor. That is what we call political inclination. Pero kung kag political affiliation, inherently, incipiently, the barangay officials are not partisan. They are non-partisan supposedly. Okay, thank you so much, Consel Ruben Ligorio, for your words of wisdom. Ato nang i-discuss further, no? Unya, kay, naman tayo mga, doon naman po tayo mga arguments ani gagmay, no? For a healthy discussion. So, murag doon na tayo positive side, doon po tayo negative side about this issue. So, si Board Member Ronilio Boyli, please. Nahurot naman itong Ruben nagbatbat, pero kanang bayan sa influensya sa kapitan, tinuod ko na. Maggubot-gubot, tas barangay di man yung ipagkonsyal mo ka na ko, ipag-board member ka dili, ipagkapitan ka na ko. So that's how influential ang mga kapitan. Nabayan namin tinutong sulti ni parang Ruben nga for purposes of identifying mamangina. Kaya may uban may taga-dikayas, na di dahil taga-dikayas. Inana ba? Pero kanang for purposes of employment, you have to admit it, doon nagigitawag og tend to politics. Naay gamay na ang uban po dinagko na po kayo, labi ng ubang mga kabaranggayan, dili po sa natin sali sa Dipolog, no? Na uban may pikas maka, paabot sa diyan, pirmahan ako. Kana ba ang ilang una is vengeance or what? Pero we have to accept realities. Hindi na tayo magpa-hipokrito pa sa barangay. O ako ay chairman, dahil na mo doon nga kuntag ay nakos politika sa una, murag magduha-duha gikumpirma na. Pero in terms of residency, well, ganun di magkamo kapitan ka, balog yung kag imo walang silingan o taga-dikayas na. So, murag maot pag kayo sa kapitan, nga dili mo certify, na di siya taga-dikayas. Pero kung employment is concerned, naka-experience ako nga paglingkod ako pagka-board member. Doon na dahil mga job orders, mga inana, na yung feedback. Kapitan, board, pasulman mo ng di maato. Wako ka, tingnan kay katubong gi-badyo na ko, mamuhin nagtrabaho na ko sa bukid. Not knowing ang iya din uyuan, tapos pikas. Yung uyuan na natin sa sarili pamilya. Pero ang uban po nga, siguro kasulod, ningon na yun, may pasulod mo lang di mo na taga-ato. Doon na dagay sweeping conclusion nga tagpikas na siya. So, munang balik ko na mo, we have to admit usahay sa mga realities. Naging mga kapitan diha nga usahay ang line of reasoning tuan na sa lain nga punto. Mura magsagol pa ni Manos na imo kong gayog doon. So, dayon mo doon ka na kong papirma. Inana, we have to accept realities, pero ihawat unta nga mausog ning inani nga batasan ba nga inhuman sa politika, forgive and forget, no? Although dali ra ning forgive, dugay ning forget munang balihon ta nato, forget then forgive. Ano sila sa kamboy, no? Kumpare boy. Tino lang for purposes of employment, natural, pumayo pa yun mag-certification nga asa ka. Discretion na sa kapitan. Tinilingon nga, no? Let's be face, kulik ko lang kumpare boy. Nga, ang akong masamot pa itong yung residence. Wala pa itong residence certificate, nga mangayo o residence certificate, nga asa kagapuyo. Natural, obligasyon nga na, ihatag na. Pero, yung kakaroon nga, pakayo ang certification, nga asa kagigan sa kapitan, natural o mga employment. Tinong lang kang kumpare boy. Lahi man ang certification o kanang recommendation. Wala pa, wala. Marami pa kayo, ang payo na sa appointing power, may mga certification gikan sa kapitan. Nga, isilipay ka nga, usama ka siya certification. Kami ngayon ang appointing power nga pangayong certification sa kapitan. Kaya natin siya liston. Kaya ang ipangayo, certification sa kapitan nga ikaw, imo mo, wala mo ka to. No? Politikal na. Pero kung by residency, di ginali mo ikaw makulik. Kaya yung kakarong certification as to employment, no, nga na, or recommendation prayer,
Di mo na mayon ang kapital, ang appointing mayor o gobyerno nga mahayag yung kabilisyon, dili na sa mga isa, pangayag sa repetition. Unlisted na, nga ang kapital mangayo ulit ito, nga kalang mas nawala, ato, wala. Alam mo, wala. That is, in reality, politics kina sa ato. That is kind of politics nga, di gina mo na ikalimon. Nga mangayo, wala, o, alang kapital, mga kapital nga, tinol, mag-iwan nga, alang tagaan ako, kasaula, bahay ka lang kung, imo kong giyayog, bugbog sa wala, karon makadao, mapili ko, ako nga po i-recommend, o ako kang tagag certification, nga mawala ba ito, mawala ba ito, lili na. That is reality rate. Politics in action sa Pilipinas. That cannot be abrogated. Mo gigana. Okay, additional from Member Boyli and then si Edgar Soronda. Kana bitang bahin sa barangay level up to the provincial level, bahin sa employment. Sa gobyerno dili na to Sa gobyerno lagi. labot ng private employment. Sa gobyerno, doon naman kayo pamulong nila nga, bale, kami nas panggubatan, kami nag-antos, kami po'y dili patrabaho, which is, para na ko, If qualified. oo, Ang atong issue is about professionalism and qualifications with regards to employment in the government service. Okay, go ahead. namang gunay classes employment, katong skilled, non-skilled, Okay. mingan professional, well, we will do them professionally. Pero, naapoy gitawag kong realities ba? Ha? Realities. Nagay mga realities. Okay, thank you so much, Ana Reality. Doon na ika-add before ni Edgar si Kapitan Maligro. Yes, go ahead, Daghang Kapitan. salamat, no. Sa kabahin sa Dikayas, mangayo og certification sa residency, 100% gyud ko mahataga na basta nakaila lang ko, no. Kaya ako pa po nang ipaila sa mga konsehal nako og na tinuod bagid siya na. Pero sa recommendation para trabaho, another story na po na siguro. Pero 100% muhatag gyud ko basta certification lang residency. Daghang salamat. Okay, mas klaro, mas disinte. Thank you so much, Kapitan Maligro. Edgar Soronda, yung pangutana. Kuan na dito no kay kaning nasgutan bahin aning niyang kapitan kaya kita man gud sa tanan nga posisyon ang kawitan sa simple nga panglantaw sa mga tao ang kapitan mo na idahang na tao gyud no di ba politically na tao ang mayor wala ang gobernador wala bisan man ang mga konsyal wala ang kapitan na agi na ay tao so ingani ka influential ang mga kapitan kap ako lang pangutana kap kaning niya ba mao nga senaryo dili kani mapunta sa murag in the long run mabusuhan diya sa level sa mga kapitan kining maong power o maong gahom nga naa sa mga kapitan labi na nini karon nga murag even governor congressman gahatag dako kay gibug-aton og bili sa mga kapitan because ang kapitan obviously mo naay pinakata naay tao gid sa tanan politically advantageous gid ko naa kay mga kapitan in any position. So kanang pangutana nimo garga abusahan so Dikayas dili namo na na ako na ipatuman nga mag-abusar ko sa akong serbisyo kay ila namang nakita no kaniadto unsa ko mo serbisyo so tanan akong serbihan humana kalimtanan nato tong miaging eleksyon basta kay ang ato god ang kinadaghanan nga katawhan nga atong serbihan dili nato abusahan ang atong power kung kay kapitan ta sa ako dili gyud kinahanglan nga unsay akong mahimo sa barangay nga makatabang ko ako nang himuon no para malipay ra po ng katawan kaya ang eleksyon human naman so ako na ba nang napamatudan kaniadto nga wala ko gipili basta pagserbisyo lang diya sa barangay Dikayas. Okay, thank you so much. Before ta mo proceed further, ato una ta sa atong panginabuhi. Paul James, take it away please. Okay, Yudit, salamat kayo naman ang tuang mga pasalamat kato na sa itong mga sponsors na kanunay naghatag sa kinabuhi sa programa ang Kapihan sa Dipolog ng Lokad Live doon na sa Hotel Camilawan, ground floor sa Sunburst Fried Chicken matag adlaw nga Domingo alas 9 sa buntag kato na sa alas 11 ng takna sa Kautuhon nabati live sa RMN Dipolog o sa IFM yung mga makita nyo sa www.rmndipolog.weebly.com
itong mga suking tigpaminaw mga viewers all over the world. Salamat nga na sa Janus Marketing, pinagana kang ABC President Honorable Janus Yu na sa may Quezon Avenue, Ponsin sa may Top Pension, maangmutang ang Janus Marketing. Ingman, salamat nga na kang City Mayor sa Dakbayan sa Dipolog, Honorable Evelyn Uy, kang Provincial Vice Governor sa Zamboanga del Norte, Honorable Sonin Angeles, kang Zamboanga del Norte Governor Honorable Roberto Y. Uy, salamat kayo, kang City Vice Mayor sa Dakbayan sa Dipolog, Dr. Horacio Velasco, kang Honorable Julius Napigit, ang member sa Sangguniang Lalawigan sa Zamboanga del Norte, kang board member Julius Napigit, salamat kayo. Nagsasab kang City Councilor Kenny Valong sa Sangguniang Panglusod sa Dipolog, Attorney General Jojo Napigit, itong City Councilor sa Dakbayan sa Dipolog, kang Attorney Jasmine Pinsoy, City Councilor sa Dakbayan sa Dipolog. Salamat usab nga na sa tuang uban pa mga sponsors. Ako sa ding balihon. Okay, salamat nga na sa Gloria di Dapitan with Fantasyland, and the only Disneyland theme park is beside sa Bininaw. Ingon masab ang nailana nga Dapitan Aquamarine Park kon ang dampa kinigit nagyahan ni former 1st District Congressman Romeo Nonong Halosos. Salamat sab nga to sa tong convertible pinasayang nga guest at ang usab nga panelist sa kapihan sa Dipolog si Atty. Rosalio Barinaga, ato ang former 2nd District Congressman o karon din sa College of Law sa Rizal Memorial State University Dipolog Campus. Metro Shoppers di sa Rizal Avenue sa alang sa inyong mga kinalon sa mga bag-ong mga urog sa mga gadget na diha ang Metro Shoppers. Kang Honorable City Councilor James Verdugue, salamat kayo. Kang convertible po na siya ng atong mga guest o panelist si board member Ronaldo Boyli, 2nd District sa Lubigan Zamboanga del Norte, laing convertible o versatile na to nga guest panelist si Honorable Ruben Ligorio, City Councilor sa Dakbayan sa Dipolog, kang City Councilor Peter Waiko. Salamat kayo sa ngatusab sa to ang legal consultant si Attorney Kenneth Pirosal o ang kasamtangan nga presidente sa Integrated Bar of the Philippines Zamboanga del Norte. Sila ang naghatag o kinabuhi sa itong programa, ang Kapihan sa Dipolog. Thank you so much. At tuta ni Edgar Soronda sa dugang Okay, Panginoon. salamat dito. Pasalamatan ng Sunburst Fried Chicken sa ground floor, Hotel Camila, Dalan General Luna, nitong Dakbayan sa Dipolog. Yung may official venue sa atong kapihan matag Domingo, alas 9 nga ito na sa alas 11 ang taknas kabuntagon. O ang mga sibianan usab sa Radio Mindanao Network, Tatak RMN, ang DXDR 981 o ang IFM 94.1. Mao kini nga itong mga station sa RMN Dipolog nga naghiusa nga nagsibya nining mga programa kapihan sa Dipolog o ing masab nga itong live streaming sa www.rmn.weebly.com. Ato sa pasalamatan uban ini ang CL Inn and Fast Food kadalang Rizal ni atong Dakbayan sa Dipolog, ang Pipix Lodge sa Pension House, the Baritari Pension House, ang Twins Fitness Center, Quezon Avenue, alang na sa Taekwondo, Aikido, Aerobics o Sports Bodybuilding. Masab ang Junji Enterprises sa Highway Minaw, Dipolog City, panagyan ni June Dulur, ang General Manager, mga roll-up, mga glass windows, doors, uban pa, nasa Junji Enterprises. Si Ili, ang eksperto sa flower arrangement sa bisan unsang okasyon. Pagita alam ang si Ili, matawag sa cell number, umatext 0906-876-0525. Masab ang nagpaigayon usab sa pag-instalar sa mga transmitters, sa mga repeaters o mga radio transceivers ang LC Electrotech General o Marketing diya sa Bagsakan ni Edad, Tomas Claudio Street ni atong Dakbayan sa Dipolog. NTC license kini sila ang LC Electrotech Marketing sa Bagsakan ni Edad ni atong Dakbayan sa Dipolog. Ang Junji Tire Care Center alang sa mga ligid, 4 wells o ing masab 2 wells na diya sa Quezon Avenue. Kita alamang si Vic o si June diya sa Junvic Tire Care Center. O ing masab hatod ka na to sa John Gio Enterprises na sa Bonifacio ni atong Dakbayan sa Dipolog, dealer sa mga refurbished ng mga Rico photocopier, lifetime service warranty. Mao kadto pipila ka nagpaliyo sa atong paduguban sa Tulmanon Kapihan sa Dipolog. Thank you so much, Edgar. Padayon kita sa atong discussion diri sa ato ang Kapihan sa Dipolog. Live kita sa RMN DXDR ug IFM o yun man sa live streaming www.rmndipolog.weebly.com. Kauban sa atong gabinugtong karon nga bisita si Kapitan Tito Maligro sa Barangay Dicayas. But then again, bisa gabinugtong ni siya pero daghan gyapon tang pagatukion karabutaga ilabi
labi na sa iyang barangay o ingon man sa dakbayan sa Dipolog unsay mga kaayuhan diha sa mga barangay kay diha man magagikan kay ang barangay mao man siya silbi ang pinaka sentro nga panggobyerno no sa ato ang nasod. So back to our questions with Kapitan Tito Maligro. Kap, karon nga nabalik ka diha sa Barangay Dicayas pagkakapitan, unsa may imong priority projects and programs kay ga-mention po ka ganina bahin sa revenues murag kuan kinahanglan mo dugang revenues para pag palambo syempre sa imong barangay under your management, and then also kanang doon na pa tayo problema diha og mga baha kay ingon man kaganina nga problema og baha, so pinangga man kaayo mo diha baha no siguro sa Dicaya. So sa imo karong pangatungdanan unsa pa imong mga solusyon ini nga problema ha dili man outright nga masulbad jud pero hinay-hinay nga masulbad ang mga dagkong suliran diha sa Barangay Dicayas ilawom sa imong pamunuan, Kapitan. Maraming salamat, ma'am. Ang akong priority project ron sa Barangay Dicayas, mauning concreting sa relocation padong sa Upper Dicayas, kay ang Lower Dicayas going to 3,000 step. Kung ninyong mabisita ron, hapit-hapit na gud magkonkreta padong sa hagdanan. Ug sa hagdanan nga ni ron sa 3,000 steps, gisugdan ang simento. No? Hanoy na kayo. Dayon ikaduha, ang priority project nga ikaduha nako morning drainage canal diha sa sa Lalawan dool sa Barangay Hall, nangayo ko ana ni Congressman. Dayon kining giingon mga kining amigo kay mi sa baha, pinangga kay mi sa baha, tinuod na. No, galing ang akong tindahan di usa, basta mulapas na tagadughan ginako. No? So karon ang atong kagamanan sa syudad, inubanan po sa atong kongresista, ato naman makita ang turno nga na ay gihimo nga ining river control. So nagpasalamat tagayo kay abi ninyo ang hitabo sa Dicayas ron mga hapit 500 meters nakuha diha sa Dicayas kay na may river control ang turno. So ang pahak sa yuta inigbaha dako kay nakuha diri sa Dicayas. So karon ang muhon nga nila ron ang sa Dicayas na sa tunga na gyud ang muhon kay nakuha naman. So ang atong city government uban sa atong congressman ilang himuag pamaagi no kanang gihimo karong river control na sa Bulikon nga ilang dredging na kay tulid na padong diri sa tulay gyud. Kung makita ninyo ang tulay, tan-aw ta sa tulay, naa na gyud sa tanan sa Dicayas nakuha ang yuta. So muna nga karon murag ilang dredging na nga matulid na gyud ng river control sa diha sa tulay. No nga malikayan na pod ang baha nga mo kutkot dito sa Dicayas. So hopefully nga gisige man nagmonitor sa atong city government ug sa atong kagamahanan sa second distrito nga unsaon nila pagpagi og butangan ba siguro nila na og river control pa sa Dicayas aron dili pod mahinaykan ang Dicayas. Kung yung makita masubay grabe na gyud na damage diri sa Dicayas. So mora na ako. Okay, thank you so much. Prevention. Unsa imong preventive measures kabahin ining maabot ang baha simbako dugay pa ng river control puhon malayong Ginoo nga ihatag sa kongresista or ni mayor ba Evelyn. So unsa na inyo ang nag-organize ba ka mag-organize ka sa disaster preparedness diha sa inyong barangay kay sa first level ang barangay man gid mismo mo'y maigo ay padayon mo kami into sa city nga mga rescuers ug uban pa. So from the barangay level siguro diha sa imo ang pamunuan karon maka seminar na mo, maka-drill, maka-train mo bahin ini ang disaster preparedness labi na panahon sa baha. So, actually, bisan dili na ko kapitan, no, na nagyoy prevention ang maghimo, nanay akong mga tao, nga og naibaha, mupahibalo na, og muhakot nila, og mupakao nila.
Kay dire sa dool sa barangay hall ako mismo mangunay nga magpakaon o magkuha nila og ilang katulgan, no? Karon ako nang preparahon o kalingkod na ta ana diha sa barangay hall nga ang among barangay hall inig dako kayong baha dili gid magamit, dili mi makasulod sa barangay hall, wala atong makatawhan, walay kadangpan. So ako nang maghimo ko og usa ka ining balinanan sa mga tao nga magamit ta pod ang barangay hall. Kay karon maghimo ko anang second floor kaya sa barangay hall nga gikan diri sa highway ang atong mga tao makasaka na sa barangay hall. Kay inig na ibaha diha dili gid magamit ang atong barangay hall kay di man makaagi kay ubos man kay atong barangay hall. Pero amo ng paningkamutan uban sa akong mga konsyal nga kanang barangay hall mahimo ng kadangpan inig nanay dakong baha. Pero kami preparado nami og unsay mga mahitabo diha sa barangay Dicayas. O gani karon nanami giandam nga buti o mahinaot mi nga mahuman na po to kay makinanalay taod para i-rescue anang duol sa suba. Okay, pangutana gikan kang Konsehal Ruben Ligorio. Sa imong paglingkod inyakap sa December, no? Kung sa una nimo nga himuon, isip man sa mga saad nimo na magaling sa imong mga katibalanay, sa imong pagdaog kang isip kapitan. I think na lumato nga doon na kayo naputol ng mga proyekto sa una nga wala mahuman o karon tingali imo lang i-resurrect, no? Asa may ato mga prioridad gid nga imo uli mo sa atong barangay. Gawa sa imong gipamati kaniha. So, ginaingon ko na sa ganiha, ang first priority ko katog yung wala na ako mahuman kanawa mong ginako mahuman ng concreting o katong mga patubig dito sa taas sa Linabo wala na. So, hopefully ako nang mahuman ron o katong giinom muna sa unahan nga ang mga tao nga mura og muatras na amo manuko pag kining dool nako. So akong ihangyo ang mga katawhan nga katong mga tao nga nagpanuko nako nga dili sila mo magpanuko nako kay ako mohatag sa kaninyo o kaning isa ni kaning serbisyo uban sa akong mga konsyal. Kung dili man niyo ako maduol direkta naay mga konsyal nga maoy inyong kadangpan. Selector Cup, ang imong opisina andam tagala open o sila pasikanta sa air supply, open Okay, arms. okay. In other words, Air supply ng asa mo na, sa Bible? Journey. Kuwan di ay ka na sa journey. Wala kayong nagipihig, tanang Yes, mga lumulupyo sa Dicayas. May labos ng uban, no? Dicayas sa gyud. Andam tagalang imong opisina o ikaw mismo mo silbi. Yeah. Wala gipili, wala pagpihig. Kung himbultar mo sa una, wala umultar mo, wala kay labot na. Wala kay labot. Ang imong gitaraw, ang karon, ang ugma, ang mga adlaw o mga tuwi pong umabot. Okay. Wala ipasabot mo. Muna. Okay. Pilay ira sa inyong barangay? Pilay population? Ang population na mo ron, almost 8,000 na mi. Kayon, ang ira na mo, 3 million. Ang mga butante diya, almost 5,000. So dako-dako nang giday nga barangay. Abin mo kap, okay. Abin mo kap, no? Nabasa mo ko na ito gahapon sa issue sa Inquirer nga giagni ang mga LGU nga ug lalaman sila yung mga ordinance sa bahin sa plastic ordinance. I-strict na gina pag-implementa. Nabasa niyo. Kumikan sa nahimo nga bad elements, bad effect sa plastic. Anong plastic ordinance daw? Ban on plastic ba? Nana ang naay mga organisasyon nga naghangyo nga unta mga LGU nga doon na ordinance sa bahin sa plastic. Ilan yung i-stricto na ang pag-implementar. Nalaman tayo plastic ordinance sa Lakwen sa Pulog o tingali maabot ng panahon nga ikini-implementa na yun. Kusali ini mao ang paghangyo sa katawan paggamit ng mga substitute mga
mga gamiton sa pagpangumpra, Balik na kalamitan, mga buyot. basket, mga unsariya. Sa kanyang lugar kap, no, makontahan man ang mga katawhan diya kung doon mo yung mga handicraft diya. Wala ka magulahula nga mag-agni sa imong katawan paghimo mga basket o kay implement na maguling walon ang plastic nga ban ba nga matulog ka loki na naman lang kagaguling mong supply mayon ka basket sa diha no ako nang hinabi nako ang Tagaliwan ug uban pang mga lugar ug sila ningon sila nga ila na lang i-implement kay magamit mo na no so I think unsa may mong nahula sa inyong barangay usang pulis sa makakitaan sa ibang mga tao liya nga wala mga asawa nga wala mo'y trabaho nga sige hingot anay silang talaw TV nga wala makitaan di wala kayo na nga imo lang implement kap nga maghimo handicraft. So, daghang salamat, no? Ang say Konsyal. number 1 product diya sa barangay. So, ang number 1 product diya sa Barangay Dicayas, sa Upper Dicayas, morning sa tuba. No, tuba. Coconut sugar. Oo. Kay mahal kayo ng coconut sugar. Ang Ang- kuan mo teknolohiya na sa PCA. No, karon actually salamat kuno sa inyong pagpakabanaan no. Ang gitutukan sa mayor karon no kanang linabo. So nag-organize me gitagaan na mo og mga materialis ug ani ubang mga konsyal ning hatag po dito kay naay mga skill ba atong mga nasa bungtod. So nakita gyud namo ang ilang skill mga basket tanan gingon ni konsyal, mga banig na tanan mga kuan. Pero amo nang gitawag ang atong kuan sa mayor nga unsay makaitabang nila. So gipakita ang ilang mga sample. So naay seminar nga himuon nga katong nga tawo naghimo ato kay dili ba perfect napay silbing ipalis pa. So nanay among gihimo ana tanan diha sa kuan mga nito gamit nila amo na silang gi organize. So gamay na lang ana nga tabang nga mahimo sa syudad kay gusto na mo nga nagi livelihood ug kanang mga silupin nga kuan mo ginay akong priority nga wala nagiilabay nga mga silupin diya sa suba gani ako sa una giingnan ko sa atong mga ubang mga katigabalangay nga ang atong pantawid no gigamit ko na akong kamaniro no kay gusto nako muna akong nakoy iingan lang nga limpyuhan ko ang tugkaran ko mo na so kana lang pagpanglimpyo gikinahanglan kay moto nga ako mismo naglangoy-langoy gi ko usa ka kapitan naglangoy-langoy anang sapa para paglimpyo anang sapa uban sa atong mga konsyal ug atong mga katawan no para malimpyo kay mao man ay gipadasog sa city nga malimpyo bitaw ang suba kay kami daplig suba gusto na mo nga malimpyo ang suba walay silupin nga manggawas diha sa suba kay naagod tay mga usani kanang floating casino kita sa itong mga bisita hugaw na ipatay may mga nang lutaw ba so maron siguro ako na konsyal Det, Yeah, yes sir. Pagka nakoy pangutana, Edgar, di ba? sa pangutana. Kap, kinahanglan pa ba ta mo panday diya sa itong barangay o mga ordinansa, balawnon diya sa barangay, local, levels ng barangay, aron atong ma-maintainer ang kalunhaw, kalimpyo niya ng parte sa suba, di Polog River nga natunong diya sa atong barangay o dili na kinahanglan nga doon, kay doon na tayo mga ordinansa sa syudad. so gikinahanglan diha po na nga maghimo may ordinansya para maglimpyo gyud no sa mga creek karon kaya ang atong creek karon mabaw na kayo no nanay mga nipa sa atong mga creek sa una lawom pa maagian pa og kining mga sakayan karon dili na maagian gumikan kay ang mga nipa na mabaw na so mo pud gihangyo nako sa mayor nga matabangan so maghimo may ordinansya ana nga aduna gyud paghimuon nga pagpalimpyo no sa among isig ka mga creek ba kay mo po na nga dili makagawas din ng tubig kay mabaw na po ang suba. Yes, Board Member Boyli. Hindi pangutana kay kadawat kong text det nga kitsa kuno kayo mga kapitan ng daog sa Dipolog. Maminsyon na to siguro pero ayaw na ng kudyal kay Oh, sige, Kapitan. So, binitarapit sa Sige, left go ahead. side. Okay. Sa Sikayab, si Barangay Captain Julius Gaunira. Dahil sunod, Minaog. Si Barangay Captain Bernardo Buisan. Sa Dicayas, si Barangay Captain atong guest karon Tito Maligro. Sa Lugdungan,
si Barangay Captain Elsie Hibuni, panaog ta, dirita sa turno. Minard Baez. Dahil pasaka, sa Gulayon, si Barangay Captain Jingjing Velasco Cuenca. Dahil dire sa Istaka, si umaabot Barangay Captain Ervin Banga. Dahil mana ang turno. Panaog ta dire Istaka sa Central. Biasong, si Barangay Captain Gubersindo Kalagi. Sa Bara, si Mader. Elsa Umabot. de los Reyes. Incoming Barangay Captain Elsa, known as Mader, no? Pilos Reyes. Central. Dirita Central, si Barangay Captain Luloy Diaz, Rosana Luloy Diaz. May puta. Padung ta sa Central, Biputak, si Barangay Captain Janus Yu. Tapos sponsor. Dayon Santa Isabel, si Barangay Captain Gapon, Indab, si General Indab. Singalan niya. Bot ni mo. Sa Santa Filomena, si Dioscoro Indab. Dioscoro Indab. Santa Isabel na, Engineer Dioscoro Indab. Dayon Santa Filomena, si Peter umaabot, Barangay Captain Peter Biliganyo. Abiliga. Dayon sa Galas, ang kapitan gihapon si Barangay Captain Neri Rifuyo. Sa Ulingan, umaabot Barangay Captain Asis. Di ko familiar siyang first name pero doktora Asis ni siya, no? Dayon sa Punta si Armando Drilon, Barangay Captain Armando Drilon. Pasaka na ta sa wala si Naman, si Barangay Captain Gomez lang yapon, no? Ang ibawan ako aning Gomez sa kung saan naman good sa one Alert. Russian gold. Murag basta ka ng R niya, I don't know ng R, di po na Aurelio. Pero Barangay Captain Gomez. Dayon Sangkol, mawag si Barangay Captain Bagarinaw, Marciana Bagarinaw. Dayon sa Kogon, bagong kapitan, umabot. Kapitan po ni sa una, ang kining karaang Bargas diya sa Kogon, akong amigo, si Pakito Panyo, umabot, Barangay Kapitan. Naindirita sa San Jose, bago ni nga kapitan, pag umangkom nagawin ni sa gang kapitan na Sumalpong. Ang di ko kay bao pamilya sa first name pero Obnimaga ang apelyido. Barangay Captain umabot, babae no? Obnimaga. Dirita sa diwan mo ra gyapon si Barangay Captain Alice Maglinaw. So wala na, no? So mo to ang 21 so far. Di na ta mag-isgot og partido kay di na partisan Correct, ning mga barangay kapitan. Dili na ginangan yan, dilis kapihan. Oh, di na mga ito take sa apelo kunsel na mabuntagan ta na. I don't know, basing na sa mga newspaper siguro ning gawas na. Now sa mga barangay captain sa entire province of Zamboanga del Norte, may nautong ta nga ang kumilik mo supply na to. Kaya ato na po ning hisgutan og tagsa-tagsa una tay panahon kay may naman po i-acknowledge nato ning mga kapitan nato sa atong mga barangays aron sa na ma-aware po ang atong mga katawhan sa lalawigan sa Zamboanga del Norte o sa duha ka dakbayan sa Dipolo ug Dapitan. Thank you so much, Board Member Ronilio Boyli. Memorize ka niya mga kapitan sa Dakbayan sa Dipolog, no? Siguro, yan ini ang mga supporters niya niya sa pagdaog niya sa iya pagka-board member. Nga, Wala, ako lang. sa konsihal. Salamat kay kung tito kay murag nambitong lay di kayas ba? Speaking of number 2, congratulations sa nakadaog, no, sa miaging barangay elections. Doon na tayo dire gipang hinganlan dire sa Kapihan sa Dipolog dayon na ning losot matud pa ining usa. Then number 1 man ang anak si JC Lee, councilor sa Barangay Istaka. Dayon number 1, yes. Then kinsa pa to si Crispin Garcia nakadaog, no? Si kinsa to atong ipanghinganlan dire si Toy James Cyril Ruiz III sa turno, no? Ako sa i-break.
break news. Ako rin i-greet doon lang akong umaabot. Ang akong hiabot, bagong hiabot nga, yuli no, nga kapikas kinabuhi ni Honorable Cyril Ruiz, si Carol Ruiz. Si Ma'am Carol. Madam, maayong buntag. Welcome back to the Philippines. Kuya Philippines. Lugay mo sa USA. Nana siya mga chuwang. Muna nga, pagbalik niya, nanambiruan na yung anak. Itoy. Maray gibalikan. Wala nagkadala niya. Baliyan hindi niya kung uli. Hindi, parang manambiruan yung anak. Okay, yes. Ganun pa, related na ni sa barangay, no? Kay, I don't know, naadaman ni sa first reading sa Kongreso, si Congressman Rufus Rodriguez, ito na siya proposal nga, nanay sweldo, Honorario. ang sweldo o honorarium ang barangay tanod. Wala siya maghiskot aning lupon. At pong taga-ambog honorarium. Actually na may ang lupon ang po honorarium. Basta ang tanod. Pero ang iya, doon ay ang fix ang iyatag na nga tag sa kalibo ang bulan. Di ako murag, I don't know, no, kaya wak magiging kabasa yun sa bill. Murag di po kayo kayo na ng 1,000. Minimum siguro na 1,000. Kaya, depende mo na sa lugar. Dagko na yung kayo nga barangay sa syudad. Dako po sa kalibo siguro. Hindi sa ira. Dahil, kana pong sweldo sa tanod sa mga far-flung barangays, di po mulabaw sa sweldo sa konsehal o sa barangay kapitan. Kami yung sa 1,000, katulad yung gamay kayong barangay nga konsehal na taon, 700 sa taon ang monthly niya, tag sa kalibong magtanod lang tatananan eh. Di ba? Correct. So, case to case basis ang mayo ana. Ako, di yung kumusupak ka ng tanod o mga lupon, kay muna mga left of right sa kapitan. No? Gawa sa mga kunsyalis kay mamana yung panday balaod. Pero kuning mga implementing arms mo, kaning tanod. Ang hatag sa justisya, kaning lupon. Kahusay. So, tagaan nila itong sila, kana bang gitawag o, kuwan po ba, sibo na po sa ilang mga abilidad ba? Sibo sa ilang serbisyo. Kay, usahin ng tanod, o gamay ra o kuwan, mga mo po na yung magkadaot po sa kapitan, kaya mo po na yung mag-abusar. No. Mag-abusar. Okay, thank you so much, Board Member Ronilio Boyli. Congratulations dahil kang konsihal, incoming konsihal Artemio Timunan diya sa Barangay Galas. Kapikas ni siya ni Merily Timunan sa Provincial Library. Congratulations. Anak ka daw si Joy Balyares. Congratulations kang Joy Carpio Balyares. Ato tong kuandere gigrit diri sigi sa Barangay 2 Katipunan. Okay. Lagi po sa atong guest. Kung gano'n na mga problema sa itong barangay Kaplia sa Likayas, ang anasong tutukan. Problema nga, bakawas bakaha, o sa kaya, unsa na minimal gila nga, nakahatag mo problema niya nga, ang ngayon sobrang sa imong administrasyon. Maraming salamat ng konsyal. Ang problema na ko karon nga akong atubangon ron o kaniadto pa inibitaw pagpamutol sa kahoy. No? So kami sa council naguna-huna gid mi nga kanang atong puting bato, makita man atong puting bato nga karon gusto na kong developon kay kana yuta man na sa gobyerno. Murag gikan sa minaw murag 900 kapina ka hektarya. So karon mo na akong gi-develop kaniadto nagog sige kog pananom diha nga kahoy. Unya napoy sige pamutol. No? Karon makita nato nga green na gyud ang puting bato. Pero nagihapoy mga illegal nga muputolan na kaysa gobyerno man na. No, mo gina akong problema ron. Kay gusto nako ng puting bato himuon nga ecotourism. Amo na nang gisugdan uban sa mga atong mga NGO. So kanang puting bato no abi ninyo gwapo gid unta na siya nga kay kapag naugod nato sa airport makita nato ng puting bato diha. So mo ginay gusto na kong i-develop kay katong paglinog bitaw ang hitabo ang mga tao diha nang hadlo kay ubang mga bato diha nahulog paubos kay gumikan kay ang kahoy wala na. No, kinahanglan gyud nako mga kooperasyon sa mga taga diha nga protektahan nato ng area kay aron dili po busong balik nato ang kinaiyahan niya. No, kay karon panahon na daghan mga kalamidad
Niya, makita po nato, pura o kanang lugara, doon ra po dire sa syudad, ningon nga nito nako si kami si Congressman Amatong nganong moadto pa man ta sa layo nga naaman sa Dicayas nga yuta sa gobyerno nga doon pa syudad walking distance sa nang Dicayas about 4 kilometers na nagikan diri sa syudad. So muna atong developon nganong na-develop man tong mga syudad sa dito sa Cebu uban pang lugar nga kana doon ra kayo. So kana dako kayong yuta na sa syudad nga unta matabangan mi no kay mo po na yung problema nga pagpumutol sa kahoy diha no. Gab, kining establish nga watershed sa Dipolog, naman na diyan sa Dicayas, Upper Dicayas. Lina po, Pik. Nasa Linabo dapit ang watershed ba? Meaning, Mo iga kwan sa di ba kabantay naman tayo mga activities sa una, mga tree planting activities? sa Dicayas. Sa Dicayas mo na, dapit. Mao mo na, napil man nagway na sa watershed area, meaning protected na siya protected supposed to be. area. Oh. Dili na sa paputlan o kahoy. Ako magadumdum ko sa Dicayas, nakiha man, manager pa ko sa Nico sa una, gikiha mi sa gikiha mi kay namutol mi kahoy dia actually katubang nagbuhat mig linya pa dong sa Linabupik kay taga sa Nico kung nagputol di man dahil sa Nico aplido na may nagan sa Nico da aplido pero Apelido rin. joke lang ha, pero tinuod ba? Kaya sa una good, parent ito, I have to admit, usami sa interesado mo, mupalito ka ng pamalong bitaw sa bangka, kay daghan kayo na sa Upper Dicayas, kana bang sa bangka nga gahi? Mo man gitawag og pamalong. mga tugas Ang sauna, ang among mupalit ni, basta, ang puton ang sanga. Sanga. Kay, uputlo na mo ang punuan na, wala na. Wala na kay balikan. So muna among kondisyon. Pero usahay lagi ning kawadoon sa mga katao, sa kadaon sa mga tao, asa lang pud lawas. Kasi una gud putlo nila ang sanga para himog armchair, pamalong, ug tiil sa silya, mao man ay kasagaran nila og kanang ulo bitaw sa kama ba na? O ulo sa kama? Headboard. O Headboard. kanang lapad nga ikuan sa pultahan. Ug nay numero 1 produkto sa Dicayas kani adto mga 20 or 30 years ago. I don't know karon saka so karon panahon na natamna naman ang mga kahoy karon na ako naman ang natamna mga kahoy diya sa akong administrasyon pa sa una karon ato gyud makita na tubod sa tubig karon diya sa Upper Dicayas among nasubay na kinahanglan og tangke na para makasupply diha sa mga katawhan diya mga around napulo katubod diya sa Upper Dicayas. Munay akong gusto nga maprotektahan na kanang lasang diha para ang tubod permanente. Kayo walay kanang kahoy mawala man po ng tubod. So karon kusog kayo. gana akong luti dia nga babaw sa Sibahan gamay. Diha magkuha ng palibot ng tubig kay na itabay. Tingala ko bato man yung namay atabay. Siguro natunong nagkanang gitawag lag water basin. Kanang sa kwan para Tunggo ba? Tunggo. tunggo or kanang water basin meaning ang tubod na doto magtapok diha kay murag nay kawa sa tubig. Murag di mahutdag tubig. So natingala po ko ana ron kay tuwa sa ibabaw ng tubod gikan. Ang kanang sa Upper Dicayas ron nagid sa taas. Gulay kahoy. So muna akong problema ron diha kanang pagpamutol og kahoy matabangan pud ta ko sa atong siyudad sa Dipolog. Kung di na maganing pamutulog kahoy, siguro na may replanting, ano ba? Ay, ka mong issue of certification. pero- na may equivalent na pila ka trees. Pero ano, kaya, ano? kay reserve mga alit, di nila ang pagputol ng kahoy, bisan sa kahoya. I think, okay, kasuggest niyo mo, Ted. Kaya mo na maghimo po mong kaguling ulinan sa gyan. Nga bahaya ng butanga. Di na lang wala lagi bala. Pero may mo na po mo local nga ulinan, para yung kamoy mo impose ka na dati sa rin, di na lagi nga, labo mo yung completely litres. Li mo lang yung lili. Nga, bisan tog na lang ordinansa, no, kanang tree planting, kanang sa tree planting bitaw sa kwan, kanang ating prohibition sa 705, ito. Pero, libo mo liyan, not precluded from making ulinan sa inyong barangay, nga, kung sabi niya, magdili, magkarap ka ito na penalty po, para nga, malugang ka
sa iyong barangay, lagi stricto nga pag-implementar sa iyong mga barangay gyud nga mga tao. Maawi sila. Okay, daghang salamat po. No, amo nang himuon. No, kay kana yung mga katawan na usahay mamutol na sila kana bitawng dili office hour masabadog Domingo mamutol na sila. So ang atong mga manakupay bitaw diri city kay off na po nang gigayuna so magpatuyang sila. So kami amo gina paningwaon nga maprotektahan gina. Pagkatit, samtang ako may mga ordinansa sa lino, I think isimila na ito mga katawan niya nga bisan doon o Domingo sa walong mo kuan. Doon lang sila mo testigos nga kalang tawala may lamutol pwede na makiha. At makiha na sila alam mo tagang man ang tawala kay natural Domingo sa balo ay tao opisyal na pero ay pag ila nga wala po taga inyo diha nakabalo. So ato lang mag-assembly mo I think imo lang isulti sa imo mga tibalangay sa iyong General Assembly nga mula itong buhaton. Aron mapultihar ang ato mga kahoy liya sa Likayas. Kay kung wala yung mga kahoy la, usama mga watershed, mamala. So sa ako ng panahon niya, mag-assign ni Gugtano diya mo special gyud ang lugar. Ma-monitor gyud ang mamutulay og kahoy. Kay og sa istorya gud nato na sa assembly, anang barangay assembly, og dili ka magpatay og kabaw wala gyud mga anak kayo. Mga tag 40 ra ka buok mga anak, tino di ba? Mura ako. Nga kuan ba experience nga og patawag tag barangay assembly kaduha sus ka tuig sugamay ra gyud kayo ang mga anak. So mura siguro na akong Kini pong bayan sa PDAP, nara ba ito plano nga ang PDAP diretso na sa barangay? Na, mag-ilogan yung sunod eleksyon na yun, naghang na mag-ilogan ang sarang barangay kapitan. Kaya doon naman itong mga proposals, diretso sa local LGU or sa recipient na barangay diretso or kanang mga NGOs, POs, COs, etc. Dili na ihapit anang mga kurakot na naghawid ang PDAP. Doon ay proposal na po na sa dinagko na muna sa taas naman na pero mag-ampot nga umay mo diretso na to sa LGU or sa barangay level para ma-feel yung diretso sa mga tao ang projects. Okay, thank you so much. Sunod simana atong paninguhaon nga madala na to sa kahanginan o ingon man sa atong live streaming si Congressman Ernest Isagani Amatong sa 3rd District o si Congressman Rosindo Dodoy Labad-Labad. Kay last Sunday, he was not able to join us kay busy kayo meeting ko no tungod sa barangay elections. Pero just the same, anniversary man to nato last Sunday, doon na lang siya igasa nga gihatag nato. Wala siya kare dire. Thank you so much Congressman Rosindo Dodoy Labad-Labad sa imo ang gasa dire sa kapihan sa Dipolog nga anniversary. And then, although ikaw ba na mo last Sunday, hinapunta nga this Sunday, o break pa siguro ron sa Congress, madala na to sa kanginan si Congressman Isagani Amatong, si Congressman Rosindo Labad-Labad. Either nilang duha, paning kamutan yun nato, nga madala sila sa kanginan kay maghiskot kita sa PDAP o sa DAP. Kay digawas man sa kahanginan si President Toynoy Aquino the other week, mga Wednesday evening mo siya to no? Prime time gito yung gipangayo sa tanan nga mga networks, no? Tanan networks. So, nakamonitor ta, yung gidipinsaan ang paggamit niya sa DAP o DAP. Kay matod pa niya, lahi ang issue sa DAP, lahi po ang sa PDAP. Dayo dili ko no matod niya, and I will just quote no nga in layman's language nga dili ko no sila ang magnanakaw kundi igo ra sila nigukod sa mga magnanakaw. So dili ko no i-confuse ang issue, kaya ang issue bahin sa pagnanakaw sa kwarta sa katawan diha sa PDAP, no? So ato na ang hisgutan sulod semana kada na it's about time nga balikan nato nga issue kay hot issue na kay nag-involved na sa billions of money nga gikan sa atong taxes, no? Kay kita tanan dire nagbayad man siguro tag taxes tanan, wa may exempted nato dire, no? So mao na nga ato na panungahaon nga ato ginang ma-discuss dire sunod semana kauban ang duha ka kongresista sa Segundo Distrito sa Tercero Distrito kay
Importante kay ni last the other last month to no si Congressman Bolit Halosos sa First District ato namang nakauban diri, so wa nato lang madala pa gyud si Congressman Duroy Labad-Labad og si Congressman Isagani Amatong bahin ini kay paghuman ana mga akadim naman po dayon ato ang Dapat akong napitong nga bagoong na elected ni Mayor. I am trying to contact Mayor sa Sigalman, si Mayor Rachel Orater o Mayor sa Lumas sa bago man sila doon. Mga bagong Mayor doon, na elected, mula sa mahimo, asabong si Pinpin po nga bago elected o si Mejías, ato po lang, bago mo sa mga Mayor, Bertad, ato islang ikuhan, ato napitong sila kay, bago mo sa, tara po sa ilang plano silang pag-assumas, no? I try to contact them. First 100 days. First 100 days. Okay, si Board Member Boyle, yun siya nako nga wala ko no first 100 days ang legislators. True, bitaw, wala ba nakiglali. So diha natako to ba, ayaw pakiglalis diya. Kay mukuha nyo niya na malain na po niya ang issue. Kay daan na po niya. Okay, so mao na siya ang ato ang paningkamutan next Sunday pohon nga madala nato sa kahanginan. Wala na tayo panahon. Pilay atong oras diya tax remaining. 10 minutes, 15 minutes. Si tax mo gina ha? 14 minutes. So, igo pa nga, napatay gamay nga discussion. Ato lang itong ipauna, kay delayed manggod-tagod. Okay. So, ato nang hisgutan, unsa pa ilaing concern? Doon na kay ilaing concern? Okay. Kapitan, doon na kay ilaing concern. Mao na ron ang panahon nimo nga imong ipanawagan, magpasalamat ka or uban pang mga issues and concerns niya sa imong barangay. Go ahead, Kap. Salamat, ma'am. No? Ako lang pasalamat sa taga-barangay Dicayas sa pagpili niyo pa nako pag-usab o manginaot ko nga mo tabang pud mo namo kay dili namo mahimo no ang among giplano ug wala poy mga mutambayayong namo nga taga Dicayas. Ug akong nalimtan usab ang agri farming nako nga gikinahanglan gyud na kay ako tinuod mag-uol gyud ko ug naay mga utang nga musakas taas nga pwede pamantang magtanong kay abono man kayo ang Dicayas no magsakit gyud akong dugan ug naay mga gulay mga kamunggay ana so magtanong ta kay naami giplano nga kanang slaughterhouse kanang slaughterhouse na ay may mga waste diha nga mahimo na tong abono nga kuan ba kining kanang mga kuan sa biya nga kuan mahimo na to nang gamiton nga dili na ta organic yes dili na ta atong mga fertilizer nga kuan di na ta malit commercial nga fertilizer kay naman ta diha kay ang atong Dicayas no magmalambuon gina kay naa naman nato ang Dipolog Slaughterhouse mahimo na dagway tang syudad tuon joke lang kay naa naman ang Dipolog City Jail na gyud nato padong no daghan na pod ang mga developer diha sa Dicayas no nagpasalamat ko no nga magtambayayong lang ta ako lang hangyo niyo magtambayayong kay dili namo kaya kun wala mo kaya salamat. Okay, thank you so much. So, tinuod mo yung murag hapit na mo masyudad na slaughterhouse, dayon ay housing units diha, subdivision, na ay Dipolog City Jail, then ana ang Linabo Peak, Eco-Park na siya, di ba? So, kanang Dicayas murag na hinay-hinay develop na sports center. Kaya akong anak hapit si kadagabi magdulag basketball na sa Dicayas. Ito namit na hapit kadagabi mayo kay sports-minded ang mga kabataan imong gidbela para mapalayo sa mga drugs no na sa mga barkada sports-minded man po ka. Ang kapitan nato ko nang buwangot. Maayos sa basketball, maayos volleyball. So, ngayon din siyang makapitan. So, thank you so much. Dayon, murag mo wala na ba announcement guys? Kay kuan na ta mo sign off na ta? Wala na. Okay, so ato na ipahipalo nga ugma Lunes basig malimot mo nga holiday ugma pohon Lunes kay Muslim holiday no. So basig nalimot ko ang tungod kay 4 days mo holiday ang uban nga ning Sabado taron Domingo na ta karon Lunes na ugma pohon pero holiday gihapon. So bakasyon ha. 21
31? Ano man? Andres Bonifacio Day, November 30 man. 30 ang Andres Bonifacio Day. So, wako ta kabalo og unsa kay mga holidays within this month sa November kay ang tag-iyas holiday ni absent man. Wala man dire si Pons Roda sa PIA, no? So, mo na malibakan kay nganong wala dire. So, atong Yeah, o Edgar, manay atong i-greet ang atong makaigsoon ng Muslim, no? Muslim New Year, no? Islamic New Year amon jadid, no? So alang sa atong makaigsoon ng Muslim, happy amon jadid sila, happy New Year celebration, no? Alang ugma sa ka special non-working holiday. So, lipay kay ang tanan. Yes, parting statement gikan sa ato ang guest, si Kapitan Tito Maligro sa Barangay Dicasna. Pasalamat mo to siya. Andun sa kapihan, parting statement. Hello. So, daghang salamat no sa paghatag ninyo kung higayon ining kapihan sa Dipolog. Whole world man din eh. So, all over the world. So, nagpasalamat ko sa pag-imbitar ninyo. O uban pong mga kapitan nga wala man dire. Nagpasalamat ko sa higayon nga gihatag ninyo kanako dakong panahon no kaya ako ra man tanan no. Nagpasalamat ko nga nagpakuan ko sa akong mga katawan sa Dikayas. So, manginaot ko o pag-imbitar ni sa atong konsyal dili gyapon ko mobalibad og unsa iya kon. Kay partner man ako ni, kauban ako ni sa Jesus. Dili ko makabalibad dinhi. Kaya salamat. Partners in progress, not in crimes. Okay. Salamat kay Kapitan Tito Maligro. Nagmahay itong uban nga wala nakaari kay free publicity and promotion. Dalang pasalamat sa inyong pagdaog. So, congratulations sa among Kapitan sa Central, Rosana Luloy Diaz. Ang atong sponsor dire si Konsehal Janus Yu. No, pag nga nakadaog usab. From the panel, Paul James Ocolan, go ahead. Okay, nag-isgot magpasalamat at salamat sa mga katawan di sa barangay Dampalang gikan kay ni new elected barangay captain Alexander Villa inanda sa barangay Duloan. Kumusta sa tanan nga mga uyuan ug ayaan nga nilansar kay pareha gid mo tanan wa ko choice sa barangay Duloan. So sa tanan na lang atong mga sukig ko Mindanao, Luzon, Visayas ug Mindanao ug tibuok kalibutan nagpaminaw sa atong programa sa tanang outfit budget na ma-view na to sa internet. So kini si Paul James ako nagpasalamat og maing buntag happy Sunday kanatong tanan. Okay, Dep? Thank you so much, Paul James. Ato na yung pahibalong no nga ang atong followers karon sa Kapihan sa Dipolog naabot na og 130 kabuk viewers, followers sa atong Kapihan sa Dipolog all over the world from different countries. No, 130 na kabuk and still counting, still growing. Thank you so much. Og si Edgar sa iyang Okay, parting maraming words and salamat din sa statements. itong mga viewers no sa WWRMN ipolog.weebly.com sa tibok kalibutan, labi na sa itong 130 viewers no sa itong live streaming o sa itong mga tuners sa Tatak RMN Radio Mindanao Network sa IFM 94.1 o sa 981 DX sa DR. Daghang salamat sa inyong pag-tune in sa Kapihan sa Dipolog ug hangtod sunod Sunday pohon kini si Edgar Sorona. Maayong buntag and happy Sunday. Thank you so much. Gikan gihapon sa panel kisay mo una ninyo. Mauna ko na. Okay, so Board Member Ronilio Boyle. Pasalamat lang ko for in behalf sa akong anak na ipili sa Istaka. Dahil pasalamat po ang iyang magulang nga mo outgoing na. For 9 years. Sobras 9 years gani kay damo to extension. Nagpasalamat po siya sa Istaka nga nakaservice siya. Uban sa akong binalay. Kunsihal po sa Sigayaw. Si Ada. Last term na mo siya. Ang napuli niya si Unyot. Unyot Cadavido. Si Anthony. Mao po'y napili nga kunsihal po sa Sigayaw. Atong paybaw, wa mo ito magpaybaw, na muin ang term sa kapitan o mga konsihalis by November 30. Apel lang iski. So, by December 1, lingkod na ang mga napili ng mga kapitanes o mga konsihalis. Okay, thank you so much. Konsehal Ruben Ligorio. Sa di pa mo tak-op, no? Ato lang ipabalo nga, kung nakaluwag man lang si, abot man nga sa akong Sibya sa Manok, sa Dalman, ato lang ipabalo na ang Rosel, no? Nga amo ginapit ka na mo nila Mayor. O si Atty. Belicer, ang mayor sa Rojas,
Mapag kang gilapit na karong pasiyon lang daan nga malapit lang naman sa kapihan sa Dipolog karong sa Linggo. Usab si Mayor Pimpil Oy o kang Mayor Mejias sa Libertad. Ako sa pong gilapit, mga bago mga elected mayor na ito gilapit sa Diyos kapihan sa Dipolog o kaluog mo, apol mo na mong lapit, no? O sa ato na milaw karon sa kapihan sa Dipolog o sa atong tig subaybay sa all over the world. May buntag, may hapon, may gabi. Salamat sa inyong pagkikuban ganamo ning atong matag simana, matag libinggo tanan ang kapihan sa Dipolog. May buntag, lang salamat, back to you. Thank you so much. Happy viewing kay nakaroon online si Mr. Vicente Changson sa New Jersey, USA, si Lady Aretha Pahinti Tumong sa King Khalid Military City Hospital, Kingdom of Saudi Arabia, si Nenen Martinez diya sa Katipunan, dayon si Darlene Cardino, anak ni siya ni Mayor Agapito Cardino, kanhing mayor sa Dakbayan sa Dapitan. So thank you so much sa inyo ang kanunay nga pagsuporta, o ingon man si Marilyn Bagarinaw Sanada sa Chicago, Illinois, USA. So, salamat sa ato ang mga kauban dinhi sa ato ang live coverage matag Domingo nga tanan sa kapihan sa Dipolog. Without them, we are nothing. Si Mr. Silbert Dondoyano ang atong gadala sa www.rmndipolog.weebly.com live streaming. Si Taxi Lomba sa atong nagdala sa atong kahanginan diri sa radyo, pinaagi sa kaymanan sa IMNDX DRG IFM. Si Danilo dito sa istasyon, na si Mardy dito, si Arlene, si Ariel, o sa ngalan ni Station Manager Richard Villaronte. So sa naandan, salamat sa atong mga panelists diri, si Paul James Socolan, Board Member Emilio Bailey, si Consuelo Ben Ligorio, si Edgar Saronda, absent si Julio Salaveria, absent si Ponsing Roda, absent si former Congressman Attorney Roselier Matoy Barinaga. Kini ang inyong regular anchor and host sa kapihan sa Dipolog, si Edith Pahinti Tumamingon kaninyo. Happy Sunday. God bless us all. Studio, take it away.